Itinanggi ng kampo ng isa sa mga coach ng Ateneo Men's Basketball Team na hazing o homicide ang pagkasawi ni na Rene Betorbonia at Divine Adili sa team building sa Aurora. Nakaburol na sa Agusan del Sur si Betorbonia habang ililipat ang labi ni Adili. May report si JP Soriano. Mr. MVP is home. Luha at pagpupugay ang sumalubong kay Rene Betorbonia sa pag-uwi niya sa Talacogon, Agusan del Sur. Marami ang nakidalamhati sa kanyang lamay sa Talacogon Evacuation Center at Gymnasium. Sa Barangay San Nicolas, nahasa sa basketball si Bobet sa court na kahoy lang ang poste at board. Basketball. Unsa ka na mag-basketball? Unsa forma mag-basketball? Unsa forma mag-basketball, be? Unsa mag-shot? Pag forma shot, no? Patunay ang mga tropeyo at medalya sa tagumpay ni Bobet sa court. Sinong mag-aakalang sa mga ito na lang siya muling maaalala ng kanyang mga naulila. Mamiss ko sa kanya yung kanang mo uli siya dire nga pag uli niya daghan ang manghagad siya mong laag ang pinaka ko ang ginako ng tawagong nga ang tawag na mutawag siya sa ko nga kanang word nga pa mo uli siya mo na pinaka mamiss ginako siya. Yan na ang uling hug. Hindi ko na yan wala. At least nakita ko na sa uling sandali, nihakap niya ako, inahon niya ako. Sakit. Pinag-usapan kasi namin yan is, pagdating daw ng June, di na ako mamumblima. Kasi lahat daw provided na. Kaya nga, nung nag-open kami ng ATM, sabi niya, sige lang ma, kunin mo yan. Kasi magpipirma ako doon na yung 70% sa iyo, yung 30% sa akin. Sa June 24, ililibing si Bobet. Si Divine Adili na nasawi rin sa team building ng Ateneo Men's Basketball Team sa Dipakulaw, Aurora, ililipat sa Arlington Memorial Chapels bukas ayon sa Ateneo de Manila University. Nag-iimbestiga ang NBI sa kanilang pagpanaw. Humarap ang abogado ni Reynaldo Jacinto, ang team coach ng 20 taon. Inaalmahan niya ang anggulong hazing o homicide ang kanilang pagkasawi. Hindi hazing yan. It's just training, exercise, camaraderie lang. Walang torture. Homicide. Homicide? No. It's an accident. It's just simple running, push-up, burpees. It's normal yan. Hindi humarap si Jacinto, iba pang opisyal ng team at mga team player na ipinatawag ng NBI. Maliban kay resigned team manager Christopher Epok Kimpo na tumanggi sa panayam at ang player na si EJ Capihe. I stand with my Ateneo men's basketball team. We mourn our fallen brothers Divine and Rene, and we'll carry them for the rest of our lives. Mga abogado lang din ang humarap para sa dating head coach na si Tab Baldwin at coach Sandro Soriano. He was not in a good condition to appear. It's okay. Coach Tab will fully cooperate with all the investigations ongoing and all the legal procedures. He's suffering from emotional distress. He's not going anywhere. In fact, he wants to face all of this and give his side. He's willing to cooperate naman. Of course. Sa PNP-CIDG naman, naglahad ang ilang dating Ateneo basketball players ng mga naranasan sa mga team building ni Baldwin. They gave their statements and iasa na po natin sa gulong ng batas kung anong mangyayari. They gave their statements freely. Ipasusubpi na rin ng PNP-CIDG ang foundation ng Smart Communications na anilay nagpapatakbo ng Ateneo Men's Basketball Team. Pero ayon sa MVP Sports Foundation na namamahala sa sports initiatives ng MVP Group, kabilang ang Smart, hindi nila pagmamayari at minamanage ang koponan kundi pinopondohan lang. At kahit empleyado ng Smart si Kimpo, ang pagkatrabaho niya sa Ateneo ay sa kanya raw sariling kapasidad. Mula sa Agusan del Sur, JP Soriano, GMA News.